Sawadee. Hey guys, welcome to Pinoy Thailand Edition. We have a very special guest today, Father Dave Hinay. Hello, Father. Sawadee. Hello, Sawadee. Insert magandang hapon po sa lahat. No? Privilege ko rin na naimbitahan. Finally, nagkapanahon si Padre. Sir Fernando no, sa Pinoy Thailand Edition. Today, andito tayo sa Klong Toy. Kasi napakalapit dito yung Klong Toy Pier. Yeah. Father Dave is the chaplain po sa buong Thailand. Okay, the mission to seafarers. Siya po yung manager sa buong Thailand. And Father, we are very curious po sa trabaho ninyo kasi kayo lang po yung pare na kilala ko na nasa port. Okay? Yes. So, ano po talaga yung title ninyo as ang title ko po talaga ay Port Chaplain. Ako rin yung representative office manager ng Mission to Seafarers Thailand. As a chaplain po, ano po yung mga responsibilities? So napakalawak po yung area of responsibility natin, no, kasi hindi kagaya ng pag na-assign ka sa isang parokya, yung trabaho mo ay nasa parish level lang. Sa akin, kung nakarinig po kayo nung chaplain na mayroon tayong chaplain sa police, military or hospital, sa akin naman yung assigned area ko ay support. So support, ang specific na tinitingnan ko yung mga seafarers. At sa ngayon, nag-extend kami sa mga fishermen. So, hindi lang mga seafarers, kundi pati mga fishermen. So, basically, you're looking at the welfare of the people working. So, yun ang primary na tinitingnan namin, yung welfare ng seafarers. At hindi lang seafarers, pati yung families nila. Oh. Okay. So, yung organization nyo po is based in Thailand? Dito, isa lang itong parang mayroon kaming iba't ibang networks around the world. So, para mabigyan ka ng picture kung gaano kalawak yung organization ng Mission to Seafarers. Nag-started ito ng 1856 in UK. So, from that area, so nag-expand hanggang sa ngayon, nag-expand na around the world in more than 50 countries. At mayroon kaming base sa mga ports. Sa ngayon, ang aming mga centers, ang tawag na Seafarer Center, ay more than 200. Halimbawa, yung barko, nagda-dock dito sa pier. So, inaakit nyo kaagad or meron kayong, anong mga protocols na? Sa ngayon, mayroon akong sinusundan na 3 levels ng pag-response or paano ako mag-ship visit. Una, yung talagang immediate, yung mayroong ship may case na ina-alert sa akin na ito yung i-prioritize mo na puntahan. Ano po yung halimbawa ng case na yun? Halimbawa, kung mayroong mayroon kaming special app na ang mga seaman ay pwedeng doon maglabi ng kanilang problem. Halimbawa, kami po dito ay na-delayed yung sahod namin or hindi kami pinapasahuran. Naka-alert na yon. Pag mayroong ganon, yun ang dapat i-prioritize namin na puntahan. So, malalaman namin yan kung halimbawa kahit na pangalan lang yung barko na ibibigay sa amin, malalaman namin at malalaman yung location kung kailan ang arrival ng barko, saang port siya namin puntahan. So makikita namin yan sa app namin. So di ba natatakot yung mga kapitan ng barko na, uy, ito na si Father hindi naman kasi problema natin dito. So hindi naman sa gano'n ang tingin nila sa amin kasi ang tingin nila sa amin, tumutulong kami at saka nagbibigay kami ng friendly welcome. So hindi lang naman problema yung tinitingnan namin. Kasi alam niyo po, yung ating mga seaman ay talagang nasa isolation sila eh. For how many months yung iba, di ba? Months. Halimbawa lang, yung iba na yun ay hindi nakakaapak ng lupa sa whole durations ng kanilang kontrata eh. Pero ngayon, may mga barko na, halimbawa nasa container ship sila, yung turnover ng barko ay napakadali lang. Halimbawa, less than 12 hours ka nasa port. So, wala ka nang, minsan, iba ayaw nang lumabas sa barko kasi maghahol ka sa oras at saka mabilisan ang paglabas mo. Kaya yung iba, nag-prepare na lang na mag-stay na lang stay sa loob. Sa loob. Kaya minsan, nagtatanong yung iba, bakit, ano ba trabaho mo? Maksiman ka ba? Ba't umakit ka sa barko? Sa aming trabaho, una-una, nagpunta kami sa kanila para i-provide sila ng friendly welcome support. Kasi yung long voyage na yan, stressful yan eh. Medyo iba yan, mga may unforeseen event pa na during the sea travel sila. Problema pa sa barko nila o sa samahan nila. So, yung
actually yung pagbisita, doon natin malalaman kung ano yung pwedeng maitulong natin sa kanila. Kasi yung iba naman, hindi mo masasabi kung may problema sila wala unless na makausap mo sila. Yung presence namin ay pwede nilang It's more like psychological aid din. Hindi lang doon sa... Train kami as counselor, primary responder. Parang psychologist na rin kayo sa mga nasa barko. Oo. So, yun, medyo complicated ang status pero nasa training yan eh. Kung mayroong training yung mga seaman namin, kami rin ay mayroong training kung paano kami mag-response sa pangangailangan nila. Kasi hindi naman lahat ng seaman ay nakaka-adjust kung ano-ano bang sitwasyon na they will be in a bad situation, they will be in trouble with their colleagues, so trouble with the admin. So kayo po yung pumapasok para at least matulungan, mapakinggan. Kaya nga ngayon mayroon kaming special app na Happy at Sea, na kung saan pwede sila mag-login doon at magsabi kung gaano sila ka-happy or parang lang ba, rating, review. Ano? So kasi yung iba hindi mo unless malalaman kung gaano yung kalagayan nila sa status sa barko nila. So ano po yung pinaka-worst na case na experience niyo po dito sa... Yes. Sunod din ako lalayo last month. Yung last month meron na abandon na mga seaman. Yung ano abandon, ibig sabihin ng abandon? Ibig sabihin abandon, yung responsibility ng ship owner, pinabayaan sila. No, hindi sila binigyan ng sahod for 3 months. Pagkain? Mayroon pa silang pagkain, pero pagdating ng ilang araw, wala na. So, nag-start kami noon, July, matrace yun, kasi nag-report sila so nagbigay lang sila ng short message sa app namin, at yung sa UK base namin. So kasi ako yung naka-base dito, nirelay sa akin. So pwede bang i-confirm mo to na talaga mayroong problema to? Yung crew na yun, it's not only Filipinos, di ba? Hindi, yung crew na to, pasalamat tayo na walang Pinoy. Indian, Bangladesh at saka Myanmar. So mahaba ang discussion at yung negotiation kasi hindi naman basta-basta kang una yan, i-confirm mo na yung case. Kung talaga kasi mayroong iba niyan, kailangan lang palang mapag-usapan hindi palalain. So yun, umabot siya ng halos 4 months hanggang mabigyan sila ng kanilang mga benepisyo at napauwi sila. Bakit po nangyayari mga ganun? Ang unang case niyan, mayroong conflict sa company. Ang mga seaman dapat tingnan nila kung yung barko nila ay covered ba ng insurance. Kasi pag pinabayaan ka ng company mo, dapat responsibility yan ng insurance. So, paano po kayo napunta sa trabaho na ito, Father? Usually, yung mga pare na kilala ko is nasa church. Yeah, yan. Hindi rin pinangarap ko na mapunta although nung kabataan ko, nangangarap ko maging seaman, pero hindi ko pinangarap na ganito yung maging trabaho ko. Hanggang sa naging pare ako doon sa Manila base. Naging assign ako doon. So, nirecommend ako kasi nung time na yon 2016 o 2015 actually, 2015. So, mayroong yung regional director ng East Asia region, nangangailangan sila ng tao na ipapadala dito. Magiging pioneer dito sa Thailand. So, nirecommend ako ng bishop. So, ilang years ka na dito naging Mag-8 years na ako ha. 8 years sa chaplain. Filipino po ang chaplain ng buong Thailand dito as the mission to seafarers. No? Nakaka-proud po yun na isipin na isang Pinoy po yung tumutulong. Hindi lang sa mga kapwa Pinoy, kundi towards other nationalities din na at least they can be heard and actions will be made because of your organization. Napapasalamat po ako at merong ganitong klaseng organization at tumitingin sa welfare ng mga seafarers. Ngayon din, nagpapasalamat ako kasi na-registered ko yung Mission to Seafarers as representative office dito sa Thailand. So malaking impact yun kasi pwede mo nang i-front yung logo ng Mission to Seafarers na makipag-deal ka sa government, sa mga agencies kasi meron kang legal identity. Very good. But now you can apply for visa, work permit under this organization. Yeah. Very good. Walang ibang
welfare, seafarers welfare organizations na registered dito sa Thailand, maliban. Only the mission to seafarers. So, Kaya nga, paminsan-minsan, minsan nagpo-post ako sa Facebook page namin, hindi lang ako dito nakafocus sa Bangkok Port. Kundi, napupuntahan ko rin yung as far as Phuket, as far as Rayong, Matapot, yung mga anchorage area. Yung last case nga, medyo parang James Bond tayo eh. Nakasakay ako ng speedboat. Nakita ko nga sa video, and if you want to see more kung anong ginagawa ni Father Dave, bisitahin niyo po Facebook niya at meron din siyang YouTube po. Pero ano lang yun, for documentation, hindi ko kagaya muna sa saludo ako sa'yo. Talagang medyo... At least, may idea kami kung anong ginagawa niyo dito sa Thailand. Yeah. Kasi not all Filipinos po dito sa Thailand are teachers. Meron ding katulad ni Father Dave na very pambihira yung trabaho niya. Very unique, and I don't know anybody else na ganito ginagawa. Kaya nga, kung may chance pa tayo, siguro next episode, pwede kitang dalhin doon sa barko para makita mo yung adventure doon. May kilala din tayo yung maakyat ng barko. Iba yun. Shout out to Joey Silo. Siya po ay ship chandler naman. Yun. Hindi chaplain, chandler. Nagsusupply po yun yung mga barko na nagdadak dito sa Thailand. Ayun, kaibigan natin yan si Joby. So, palagi kaming nakikita sa barko din kasi market nga siya. Iba naman yung kanyang deal doon. Okay. Alright. So, may message po kayo for our viewers? So, para sa mga viewers po natin, hello po sa inyo. So, ang Mission to Seafarers po ay talagang para sa kapakanan ng mga seaman at mga seafarers po natin. Hindi lang yung mga seafarers, kundi pati yung mga families nila. Mayroon po tayong family network sa Philippines, sa Myanmar, sa Ukraine. So, ini-establish namin yung link ng hindi lang yung mga seaman, kundi pati yung i-establish yung link namin doon sa families nila, ma-empower sila. Kasi hindi lang one time, big time kasi yung seaman eh. Dapat mayroon kaming education para sa mga seaman at sa families nila, sa health and wellness, sa family, sa financial. At least maging sustainable yung nila. So, very wide na yung program ng Mission to Seafarers. Alright. Good luck po sa future missions ninyo. And God bless po. Sawadee ka. Thank you. Bye.